Ayan, so good morning. Magandang umaga. Ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa kaganapan ng pandiwa. Ano nga ba ang pandiwa? Kapag sinabing pandiwa, ito ay mga salitang nagsasaad ng kilos o galaw. So, di ba? Sa English, ito yung tinatawag nating verb, no? Halimbawa, ngayon, anong ginagawa ko ngayon? Diba? Nagtuturo. Diba? Nagtuturo, nagkaklase. Kayo, nakikinig, nag-aaral. So yan yung mga halimbawa ng pandiwa. O pangalawa naman, ang panaguri. Kapag sinabing panaguri, ito naman ang sinasabing bahagi ng pangungusap kung saan nandito nakalagay ang pandiwa at nagsasabi kung ano ang ginawa ng paksa o simuno. 'Di ba? Sabi natin, napag-aralan natin sa iba't ibang uri ng pangungusap. Ang pangungusap ay may dalawang bahagi. Ang sinuno, subject, ang panaguri, predicate. Diba? Halimbawa, si Ginoong Kenneth ay nagtuturo ng nagtuturo ngayon. So dito sa pangungusap na to, ang sinuno ay si Ginoong Kenneth. Ang panaguri, yan, ay nagtuturo ngayon. Ako, walang tuldok. Lagyan na yung tuldok. So dito sa pangungusap na to, ito ang simuno, narito ang panaguri. At pandiwa, ang pandiwa ay, bawal pala mag-ibang kulay. Ang panaguri, ayan, nagtuturo. Ang pandiwa, sorry. So yan, ang kilos, nagtuturo. Sunod. So ito pa ang halimbawa. Ang mga bata ay naglalaro sa parke. So pagpokusan natin o magbigay tayo ng pansin dito sa panaguri. So narito ang panaguri ay naglalaro sa parke o pwede ding naglalaro sa parke. So yan, pwede yan yung panaguri. At ang pandiwa ay ang salitang naglalaro. Okay, sunod. So ano naman ang kaganapan ng pandiwa? Pag sinabing kaganapan ng pandiwa, ito ang bahagi ng panaguri na bumubuo o nagbibigay kahulugan sa pandiwa. Kumbaga dito sinasabi kung ano ang naging role. Ayan, role. 'Di ba pag sinabing kaganapan, role. Ano ba ang naging role ng pandiwa sa panaguri o sa predicate? Ano yung ginawa o ano ang naging role ng pandiwa? Sunod. So ayan na, kapag sinabing kaganapan, yan yung role. At ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol naman sa kaganapan ng tagaganap o aktor. Yan ang ating pag-aaralan na kaganapan ng pandiwa. So kapag sinabing kaganapang aktor naman o kaganapang tagaganap, ito ang bahagi ng pandiwa kung saan, ito ang bahagi ng panaguri kung saan sumasagot sa tanong kung sino ang gumagawa ng kilos. So, tandaan nyo ha, titingin tayo palagi sa panaguri. Tandaan nyo yan, sa panaguri tayo titingin. Hindi sa simuno ha, sa panaguri. So dito sa ating kaganapang tagaganap, sinasagot ito ang tanong kung sino ang gumawa ng kilos. At meron tayong mga panandang ginagamit, no? Na ni at ni at nang. So yan ha.
Ang ating pananda ay ang ni at na. Ayan. Tingnan natin sa halimbawang pangungusap. So, may mga tips tayo, no? Paano mahanap ang kaganapang tagaganap? Una, syempre, hanapin ang pandiwa. Hanapin yung panaguri din, syempre. Unahin nyo ang panaguri. Ayan, panaguri. Hanapin ang panaguri. Tapos, hanapin din ang pandiwa. Tapos itanong nyo, pangalawa, sino ang gumawa ng kilos? Because usually, ito yung ginagamit nating mga pananda ng gumagawa ng kilos. Ni o kaya ng. So, paano yan, sir? Halimbawa, ang dagat ay nilalangoy ng isda. So, dito sa pangungusap, makikita natin ito ang simuno, ang panaguri nasaan. Ayan, ay nilalangoy ng isda o kaya nilalangoy ng isda. Ngayon, dito sa ating pangungusap, nasaan ang pandiwa? Nasaan ang kilos? Ayan, tama. Ang salitang nilalangoy. Ngayon, sino ang gumagawa ng kilos? O sino yung lumalangoy? Ayan o, yun yung tanong natin. Sino ang lumalangoy? Eh di, yung dagat ba? Hindi. Simuno yan eh. Dito tayo sa panaguri. So, sino ang lumalangoy? Eh di yung mga isda. O, tingnan nyo, meron pa tayong ginamit na pananda ng, di ba, ng mga isda. So, yan yung halimbawa ng kaganapang aktor, di ba? Napakadali lang. Titingin lang tayo sa panaguri, hanapin yung pandiwa, tapos sagutin kung sino yung gumagawa ng kilos. O, pangalawa, sa pangalimbawa, ginagawa lang ng mga badyaw ang tirahan nilang bangka. So, sige, nasaan dito ang panaguri? Ayan, tama. Ginagawa lang ng mga badyaw. O ngayon, nahanap nyo na yung panaguri. Nasaan ang pandiwa? Ginagawa. Di ba? Ngayon, sino yung gumagawa ng kilos na ginagawa? Ayan, tama. Ang mga badyaw. O, di ba? Napakadali lang hanapin kung nasaan ang kaganapang tagaganap. Sunod, ikinatuwa nila ang buhay sa dagat. Hmm. Pandiwa, kinatutuwa. O, sino ang natutuwa? Sino ang natutuwa? Sino yung gumawa ng kilos na to? E di, sila. Ayun. Kinatuwa nino? Nila. O, katulad pa nito, tinulungan. Ang mga bata ay tinulungan ni Ino. So, ang pandiwa, tinulungan. Sino ang tumulong? E di si Ino. O, gumamit pa tayo ng ni, di ba? O, yan yung kaganapang tagaganap. Okay? O, ito. Si Ino ay iniiwasan ng mga kaklase. Sige nga, nasaan ang panaguri? Yan. Iniiwasan ng mga kaklase. Ang pandiwa, iniiwasan. Ito, pandiwa to. Ngayon, sino ang umiiwas? O baka may nagsagot sa inyo, ang umiiwas ay si Ino. Hindi. Ang umiiwas, ang mga kaklase. Hindi si Ino. Tandaan nyo, si Ino, ito yung simuno. Hindi yan, hindi siya yung gumagawa ng kilos dito. Tandaan nyo na ang titignan nyo, ang focus natin sa panaguri, ha? Ang panaguri. Tingin kayo lagi. Tingin lang sa panaguri. Yan, tandaan nyo yan, ha? Kapag kaganapan ng
pandiwa. Titingin lang kayo sa panaguri, sa predicate, hindi sa subject. Okay? So dito, ang ating kaganapang tagaganap, ang mga kaklase. So yan ang ating aralin tungkol dito sa kaganapan ng tagaganap. Dito, sige nga, kayo nga gumawa. O, bilugan ng pandiwa, katulad nito, nilinis. Tapos, sa lungguhitan, underline, ang aktor. Sino yung naglinis dito? Siyempre, si Maria. Dito, nasan yung pandiwa? Ayun. Sinong kumain? Yung pusa. O, pandiwa. Sinulat? Sinong nagsulat? Bata. So, yan ang kaganapang aktor. Tandaan nyo ha, kapag kaganapang tagaganap, siya yung gumagawa ng kilos. Ito yung pwede nating ginagamit na mga pananda ni o kaya ng. Tsaka tandaan nyo ha, tingin lagi saan? Sa lakayan natin. Bawal pala. Tandaan, titingin lagi sa panaguri. Okay, so sana may napulot kayong aral sa ating aralin. Salamat.